Miral na naman ang kahambugan nitong si John Vic Remulla. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, dahil sa sunod-sunod na pagsalakay ng PNP sa mga iligal na paggawa ng yosi at sa warehouse ng mga smuggled na sigarilyo, ilang negosyante na nagtangkang manuhol sa ahensya. 50-50 ang alok ng mga smuggler ayon kay Remulla. Ang alok nila half and half. Hindi ganito yan eh. May natitira pa silang inventory. Kung value do 500 million, 250 sa amin, 250 sa kanila. Mariose po. Pero nagtatangka yan. Nagpapauso. Ano, yung kanya mga style. Pero ito ay isang uri ng kahungkagan. O ito ay isang uri ng kahambugan. Kasi, again, hawak mo ang kapangyarihan. Kung sino man yung mga nanunuhol na yan, kayang-kaya mo silang ipahuli. Di ba ga? Pero hindi mo ginagawa. Bakit? Sapagkat ang totoo niyan, sabi ni Mang Teban, naghihintay ka ng totoong alok para sa iyo. Ang problema, hindi ka naman inaalok. Walang nakikipag-areglo. Kaya, sige, kapwa tawad kayo ngayon. Sa oras na alas 4:47 na ng umaga, may pagtatangka umanong patigilin ng Department of the Interior and Local Government to DILG sa seri ng operasyon ito laban sa mga smuggler ng sigarilyo. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, dahil sa sunod-sunod na pagsalakay ng PNP sa mga iligal na paggawa ng yosi at sa warehouse ng mga smuggled na sigarilyo, ilang negosyante na nagtangkang manuhol sa ahensya. 50-50 ang alok ng mga smuggler ayon kay Remulla. Ibig sabihin kung ang halaga ng natitirang inventory ng mga produkto ay 500 milyong piso, iniaalok sa DILG at 250 million pesos. Pero ay sa kalihim, hindi ito makapagpapatigil sa ahensya sa laban kontra smuggling. Miral na naman ang kahambugan nitong si John Vic Remulla. Oo. Kasi, Diyos ko, Mariosa. Pero tingin ko, alam mo, tingin ko ginagawa lang nila para ilihis. Ginagawa. Sino? Yung mga negosyante na yan. Sabi nga, diba, again, dumaldal na naman yung nagtatangkang bumalik bilang gobernador ng Cavite na si John Vic Remulla. Hindi man niya magiging presidente. Por Diyos por Santo naman, oh. Wala. Oh, tapos ang mag-i-endorso sa kanya, -3 ang approval rating. Mariose po. Pero nagtatangka yan, nagpapauso, yung kanya mga style. Pero ito ay isang uri ng kahungkagan. O ito ay isang uri ng kahambugan. Kasi, again, hawak mo ang kapangyarihan. Kung sino man yung mga nanunuhol na yan, kayang-kaya mo silang ipahuli. Di ba ga? Pero hindi mo ginagawa. Bakit? Sapagkat ang totoo niyan, sabi ni Mang Teban, naghihintay ka ng totoong alok para sa iyo. Ang problema, hindi ka naman inaalok. Walang nakikipag-areglo. Kaya, sige, kapwa tawad kayo ngayon. So, ayaw mo ipahuli? Ayaw mong kung talagang totoo yan, so nalalagay naman sa balag ng alanganin lalo't higit ang iyong pagkatao kung ikay isang karapat dapat pagtiwalaan na opisyal ng pamahalaan. Iyon yun, di ba ga? Ay Mariose, 4:49 ang oras natin sa buong kapuluan. Samantala, suspect na nang hold up sa isang Indian national sa Las Piñas natimbog na. Mabante sa balita si Abante reporter Janse Makahilans. Abante Radyo Live Report. Janse. Yes, Kuya Ronnie, nadakip na nga ang isang suspect sa pang-hold up sa isang Indiano sa barangay BF International, Las Piñas City. Nag-viral ang kuha ng CCTV kung saan makikitang hinold up ng 2 kelo ang isang Indian national at kinuha ang kanyang cellphone at pera na may kabuang 11,000 piso. Ayon sa Las Piñas City Police, inaresto ang isa sa mga suspect na kinilala sa alias na Michael matapos sa masangkot sa kaguluhan at mahulihan ng isang pampasabog sa barangay Manuyo 2 ng Las Piñas. Makarang maaresto na kumpirma ng otoridad na siya nga ang pinaghahanap na suspect sa pang-hold up sa Indiano noong February 13. Nasa custodial facility na ang suspect habang tinutugis ngayon ang kanyang kasabwat. Ako, si Janze Makahilas, Abante.
Abante Pilipinas. Nakakatuwa naman, ano ha. Thank you, John Say Makahilas. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Yan ang report na yan, nagatid sa oras na alas 4:53 na ho ng umaga. Dahil nakakatuwa naman yung ano. Nakakatuwa. Oh, talaga pa, ewan ko ha, talagang nabobobo na ba talaga ang ilang mga Pilipino? Imagine, nasa harap ng tindahan pagkatapos may CCTV, gumawa ng pang-hold up. Sa matang kita yung kanilang mukha. Ay, walang stick na yan. Hindi man lamang inisip niya, ano ha? Yun, talaga, oo. Anyway, mga kabante, mamaya ho, ano ha, makakaugnayan ho natin mamayang alas 5 pasado, ano ha, ano to, Infanta Mayor, ano ang pangalan? Infanta Mayor Ruanto. Ayan, si Infanta Mayor Ruanto, makakaugnayan natin. Kaugnay ito doon sa kanilang gaganaping what do you call this, yung kanilang pa-concert bukas, ano yung kick-off party nung ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power. Ano ha, yung guest po natin mamaya, si Mayor Lord Arnel Ruanto ng Infanta Quezon. O ha, at tatanungin natin kung kumusta ni kanilang paghahanda at ano ba, what else are we going to expect, at sino-sino ba yung mga inaasahan lang dadalo dito po sa ito, sa ano ha, anong mga programa that might somehow recall or remind everyone sa mga nangyari ho dyan sa EDSA noong 40 taon na o 4 na dekada na ang nakakaraan. Yan. Well, ako'y 1986, I was in first year high school by that time. Kaya gusto ko ring ma-recall. Isa doon sa mga na hindi ko makalimutan dyan ay yung muntik na akong sumakay doon sa... Kasi may nag-iikot nun na nag-i-invite. Oo, gusto ko nang sumakay doon sa... At pagkatapos, pagdating sa EDSA, maglalakad-lakad lang ako ng pabanda ron. Sasakay na uli ako ng bus, papunta naman ng papunta ng Balintawak. Kasi walang pasok nun Oo, ano to, suspendido ang operasyon nun. Isang linggo. Abante Pilipinas. Ay, hindi natuloy Hindi ako nawalan ako ng lakas ng loob at baka ako'y mabugbog ng aking ama. Alas 4:55 na ho ng umaga. Inihayag ni Senador Christopher Lawrence Bongo na hindi siya natatakot sa posibleng paglabas ng Warrant of International Criminal Court o ICC dahil wala naman siyang kasalanan. Nitong Miyerkules, Pebrero 18, pumasok si Go sa sesyon ng Senado ilang araw matapos pangalanan ng ICC na isa siya sa co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatupad ng madugong gyera kontra ilegal na droga. Muling iginit ni Go na iba ang kanyang trabaho noon sa Administrasyong Duterte at ginawa lang ng dating Pangulong nararapat para protektahan ang mga kabataan laban sa ilegal na gamot. Ipinaubaya din niya sa mga anak na kinabang sa ginawa ng Duterte ang paghuhusga sa 6 na taon na panunungkulan ng dating Pangulo. Abante Pilipinas. Ayun, doon sa mga anak ng mga nakinabang, ano ha. Dito tas yung mahigit 2 milyon na graduate doon sa mega rehabilitation facility. Actually, hindi lang doon marami doon sa mga rehabilitation program ng gobyerno, no? Ang dami nun. Mahigit 2 milyon pero hindi ito nababanggit. Hindi ito binibigyan ng pansin. Abante Pilipinas.